Sa mga nagmemeno sa kakayahan ni PBBM at nagsasabi na siya ay isang weak leader, siguro naman sa nangyaring impeachment ni Sara Duterte kahapon na yun sa House of Representatives, napatunayan ninyo mismo sa mga sarili ninyo na ito parang si PBBM ay isang astute and politically savvy leader. Mahusay, magaling. Kasi minamaliit nyo siya porke palagi siyang tahimik at hindi siya pumapatol sa mga issues na pinupukol nyo sa kanya. Ine-equate nyo na yung pagiging tahimik at pagiging maibait niya ay pagpapakita ng kahinaan. Diyan nagkakamali kayo. Minsan, sa isang taong tahimik pa tayo maraming napupulot, nakikitang mensahe na kahit hindi sabihin, pag inobserbahan natin, makikita natin. Itong impeachment ni Sara Duterte kahapon, hindi ito nangyari by chance. Planado ito, pati timing kung titingnan ninyo. Itinapat na last day ng kanilang session bago mag-suspend, kaya kahapon din ipinadala nila sa Senado para hindi umabot ng sa June pa nila papadala. At kung titingnan nyo yung mga pangyayari bago ito, makikita ninyo na ito ay plinano. Nung unang sinabi ni PBBM na against siya sa impeachment dahil si Sara ay hindi naman daw importante, tinetest nila yung waters noon. Tinitingnan nila kung ano magiging reaksyon ng iba't ibang grupo at ng mga mamamayang Pilipino. So after niya sinabi yun, may nagrally na Iglesia ni Cristo, hindi ba? May survey na lumabas na sinasabi ng mga taong bayan, ng mga respondents o ng mga mamamayang Pilipino na mas gusto nila na ma-impeach itong si Sara Duterte. Nagrally ang grupo ni former Senator Trillanes. Pagkatapos niyan, paano malulusutan ni PBBM yung una niyang sinabi na ayaw niya ng impeachment? Itong si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile lumabas para sabihin na yung ginawang rally ng Iglesia ni Cristo ay hindi sapat para patigilin ng impeachment kasi magiging bad president yan. And from then on hanggang sa kahapon, plinano na nila yan. Paano natin masasabi na plinano? Yung pagpirma ni Sandro Marcos bilang number 1 endorser ng impeachment article na yan sa Senado, hindi rin yan by chance. Planado din yan. Isang symbolism din yan. Isang pagpapakita na yung impeachment na yan ay suportado talaga ni PBBM. Kahit hindi siya magsalita. The fact na yung anak niya, number 1, pumirma, suporta niya na yon kahit hindi niya sabihin, kahit hindi niya i-verbalize. At sa tingin nyo, papayag ang administrasyon na ito na matransmit sa Senado ang impeachment case na yan or article na yan kung hindi sila sigurado na mananalo sila doon at mako-convict nila si Sara Duterte? Confident yan na ipapanalo nila yung kaso nila sa Senado na yan. Alam nila na ipapanalo nila yan. Ngayong Congress o sa susunod na congressman na ito yan ma-hear o ma-trial, ipapanalo nila yan. What is he there being president for? Lalo na si F.L. Lisa. Si F.L. Lisa tingin ko mabait kapag mabait ka sa kanya. Pero kapag winalangya mo siya at yung pamilya niya, ay tingin ko doble ang ibabalik niya sa'yo. Kaya ito, para to sa bayan, panalo ito ng bayan. At kudos sa administrasyon at sa mga congressmen na mas tinitingnan ang interest ng bayan kaysa sa mga interest nila. Kaya itong mga senador na ito, babantayan pa rin natin to, bawat kilos nila, bawat sasabihin nila, at nang malaman natin kung paano gagalaw sila tungkol sa impeachment trial na yan. So yun na nga po yung sinasabi natin mga kababayan, na napahiya po talaga ang kampo ng mga DDS, ng mga Duterte dito. Kasi alam naman po natin, hindi pa nga po nananalo si PBBM. Tapos nung nanalo siya, wala na po silang ginawa kundi maliitin at bansagang weak leader si PBBM. Na-misinterpret nila yung pagiging tahimik, hindi pumapatol, at hindi binibigyan ng kahit anong reaksyon yung pambabastos nila sa Pangulo. Na-misinterpret nila yon bilang kahinaan. Akala nila, porkit hindi lumalaban ay mahina. So sa totoo lang, ang totoong magaling, malakas, matapang at matalino, hindi yan bara-bara. Hindi niya kailangan magsalita ng magsalita or mang-insulto ng mang-insulto at magyabang at mambastos para patunayan na siya'y matalino, magaling at palaban. Hindi niya kailangan gawin yon. Kailangan lang niyang dumiskarte, no? Kahit tahimik at hindi lumalaban, kapag po kumilos na at gumalaw,
hindi namamalayan nung kalaban niya, no? So usually yung mga makuda, maingay, hambog, yan po, basang-basa po sila nababasa sila, no? Kaya talagang hindi sila mananalo dun sa tahimik na nag-iisip na meron na palang ginagawa, no? Ako naman, medyo gusto kong mag-disagree kay Sir, no? Na parang sinasabi na si PBBM po talaga yung... Para po kasi nga dating sa akin nung sinasabi ni Sir ay si PBBM po yung may kagustuhan ng impeachment. Although opinion po niya yon, he's entitled to his opinion naman. Pero para po sa akin, maaring nagbibigay ng suggestion at suportado ni PBBM ang impeachment. Pero hindi po niya yan inutos, no? Hindi po niya yan inutos. Alam naman po natin kung sino ang mga nag-file ng impeachment. Yung kampo nila Senator De Lima. Yung kampo ng Makabayan yata yun, if I'm not mistaken. At sila Senator Trillanes po ang masigasig na gumigising, no, sa kamalayan ng taong bayan para suportahan ang impeachment, no. Si PBBM, nandiyan lang po siya nagbibigay ng advice at opinion, pero hindi po siya ang may pakana ng impeachment at hindi po siya ang nagpupush sa Congress para matuloy ito. Hands off po siya talaga dyan. Pero kay Congressman Sandro Marcos, syempre, congressman siya, may sarili siyang desisyon, meron siyang sariling initiative, at ako naniniwala hindi po siya nagpapadikta, no? Yung po ay kanyang sariling choice. Very much like Senator Amy, may sariling choice. Yun nga lang, hindi po natin gusto yung choice ni Senator Amy. Speaking of Senator Amy na hindi pumirma sa impeachment, no, I found out na yung mga rebellious po pala, hindi rin pala pumirma sa impeachment ni VP Sara. So, alam na po talaga natin, kitang-kita po talaga natin ang kulay ng mga talagang hindi ko alam kung sila ba talaga ay sincere na maging kaalyado at kasama ni PBBM, no? Kasi si Senator Revilla ay kasama sa slate ni PBBM. Akala ko si Camille Villar at saka si Erwin Tulfo lang yung hindi pumirma na kaalyado ni PBBM. Yung pala pati yung mga Revillas, no? Hindi rin pala pumirma. Sana man lang naisip nila na yung padre de pamilya nila, si Senator Revilla, ay kaalyado ni PBBM, no? So, ewan ko, talagang ito, makikita natin talaga yung totoong kulay ng mga kakandidato ngayong 2025, no? Kaya ako sa admin slate, dalawa lang po talaga ang sigurado akong iboboto ko. Si Senator Ping Lacson at si dating DILG Secretary Benhur Abalos, no? And the rest, si Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan at si Dean Heidi Mendoza na sigurado ako hindi po magiging sakit ng ulo ni PBBM. Ma-share ko lang po sa inyo mga kababayan, no? Ako, may kutob ako na maaring makatulong si Senator Kiko Pangilinan kay PBBM sa pagkamit ng kanyang pangarap na 20 pesos per kilo na bigas. Kasi noong 2013 up to 2015, if I'm not mistaken, nung Secretary ng Food Security si Senator Kiko Pangilinan, sobrang bumaba po ang inflation natin sa 1.5%, no? Pinakamababa sa loob ng 20 years noong 2015. At talagang sobrang baba po ng presyo ng mga bilihin noong time ni Pinoy. Si Senator Kiko Pangilinan po ang Secretary ng Food Security, no? So ito talaga yung mga opposition na hindi man pareho po ng color or magkakaiba ng political party, pero makakatulong po sa bansa natin, sa bayan natin. And sigurado po ako hindi papabor sa mga Duterte. Kasi mga kababayan, no, ito po yung pinaka-worry ko. Yung pagdating ng 2028, mag-step down si PBBM. Yung mga senador na iboboto natin ngayong 2025, yung mga mananalo, mauupo hanggang 2031. Kapag po na bago ang administrasyon, wag naman po sana na pumabor po at ang makaupo ay yung kampo po ng mga DDS, ng mga Duterte. Ako po ay may worry or may takot na baka balikan po nila si PBBM at sampahan ng kung ano-anong kaso, kagaya ng ginawa kay Senator De Lima at kay Senator Trillanes, no? Yun ang worry ko. At magtatagumpay sila doon, mas magtatagumpay sila doon kung mga pro-Duterte, pro-China senators ang mauupo ngayong 2025. Ang mga mananalo ngayong 2025. Kaya sobrang mag-ingat po talaga tayo. Kahit pa nasa admin slate ni PBBM yan, isipin po natin mabuti kung ito ba ay makakatulong sa gobyerno at hindi magiging kakampi ng mga taong babalikan si PBBM, no? Kapag bumaba na si Pangulong Marcos Jr. sa pagkapangulo sa 2028. Alam niyo naman ang mga balingbing dyan, no? Yung mga dating
Maka Duterte, nasa slate na ngayon ng PBBM. Kung nagawa nila yan, I'm sure kapag nag-step down ng Pangulo, magiging balimbingan na naman. And ngayon pa nga lang, nakita na natin yung mga kulay nila eh. Yung mga kamag-anak nila sa Congress, mga kamag-anak nila natatakbo sa admin slate sa Senate, yung mga nasa Congress, hindi pumirma sa impeachment complaint ni VP Sara, hindi pumabor. Against sila. Yung Villar, yung Erwin Tulfo, at yung Rebillas, no? Well, kaya nga lagi ko po sa inyo sinasabi, maging maingat at maging matalino. Ako naman po, kampante. Si Senator Kiko, si Senator Bam Aquino at si Dean Heidi Mendoza, hindi sila yung tipong didikit tayo kay PBBM para manalo tayo. Tapos pag nanalo na tayo, saka tayo magbabaliktaran. No, hindi nga sila sumama no? Kahit nakita natin na andyan na, nagkamayan na si Atty. Leni Robredo, si Senator Bam Aquino, si PBBM, si Ate Shawi, si Senator Kiko, pumunta na sa Malacanang, winelcome sila ni First Lady at ni Pangulong Bongbong Marcos, andyan na sila, ayos na. Pero hindi sila nag-take advantage para maging part ng admin slate para gamitin po si PBBM or ang mga loyalists para manalo. No, hindi po sila ganon. Sila ay magsisikap ng sarili nila para manalo at manalo or matalo, kontento sila, Hindi yung tipong dumikit sa mga Duterte noon para manalo, tapos ngayon, si PBBM ang Pangulo, kay PBBM dumidikit para manalo, tapos anong gagawin kapag bumaba ng Pangulo sa pagkapangulo sa 2028? Magbabaliktaran na naman, At least, yan si Senator Ping Lacson at saka si Secretary Benhur Abalos, tiwala po ako dyan. Hindi sila yung tipo na didikit sa Pangulo para lamang manalo and then later on, sila pa yung magiging instrumento ng mga kalaban ng Pangulo para kasuhan, gipitin, or balikan ang Pangulo once na bumaba na ito sa pwesto. Alam niyo mga kababayan, ang kalaban po ng Pangulo ay may karakter na mapaghigante, May karakter po na talagang ngayon pa nga lang, grabe, hindi na pigilang magsalita May mga tema na ng pananakot at na may sasabi na may consequence yan, na may baka pagsisihan, ganto ganyan, So talagang yun, ngayon pa lang worry na po ako para sa 2028 once the president steps down, Kaya ngayon, 2025 election, maging matalino sa pagpili dahil ang mga mananalo ngayon ay uupo hanggang 2031 at maaari silang magbalimbingan na naman, Kasi wala na po si PBBM sa posisyon nun Kaya yun po yung worry ko. Pero, I know naman, alam na at naisip na yan ng Pangulo. And yun nga sinasabi ng mga DDS, na weak president, na hindi daw marunong magpresidente, talagang pahiyang-pahiya po sila. Dahil sila po ngayon, yung kampo nila ang miserable at sunod-sunod po, In my opinion, sunod-sunod po ang kamalasan at karma dahil minaliit po nila yung tao. Nakala nila ay ganun-ganun na lamang na porket hindi nagsasalita ng mga masasakit na salita at hindi pumapatol sa mga pambabastos at hindi nagpapakita na lumalaban, akala nila mahina. But in reality, yung mga taong tahimik, nag-iisip at yan po talaga sila ang matatapang at matatalino. Sabi nga nila, may kasabihan na you don't need to prove how strong you are to earn respect, Hindi mo kailangang magmura na magmura, magbanta na magbanta, maging violent sa pananalita para maka-earn ng respeto. Hindi mo kailangang gawin yon. Dahil ang na-earn mo doon ay takot mula sa mga tao. Natatakot yung mga tao. Yes, maaring katakutan ka, pero hindi ka nakakuha ng respeto. And para po sa akin, mas mahalaga po ang respeto, mga kababayan. At yun po ang nagain ni PBBM ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. At yun po ang masakit sa mga DDS dahil habang tumatagal, lalo silang kumukupas, Yun lamang mga kababayan, salamat po sa panonood. Sana po yung makapag-komento kayo at malike nyo ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.